Gaston. Sa gitna ng malaking lupain na ito ng Hawaii Big Island, nagsasanay ang mga Philippine Marines kasama ang mga sundalo ng South Korea at Chile. Sa mga bundok dito, kita mga uka sa lupa, dala ng mga lava flows mula sa mga bulkan at ang lupa dito itim at puno ng matatalas na bato. Malaking karangalan daw sa mga Marines ng 10th Marine Battalion Landing Team ang makalahok sa rimpak exercises. Yung pinaka-challenge sa amin dito yung climate, basically, no? Usually pag ganito araw, mainit siya. Tapos dusty, nga, parang desert. Tapos paggabi naman, lumalamig na siya. Pinakamalamig na na-record ko dito is 7 degrees. Buti nga nakahiram kami ng cold weather gear sa counterparts natin. Ito ang mga Marines na sumabak sa amphibious assault mula sa BRP Davao del Sur. Nasaksihan din nila ang mga naval maneuvers sa pagsisimula ng rimpak exercises. Bukod sa combat operations, layon din ng rimpak na paghandaan ang mga kalamidad gaya ng mga tsunami, bagyo at lindol. Kasama sa rimpak ang HMAS Adelaide na gamit ng Australia sa mga humanitarian response missions. Meron itong ospital at mga operating rooms at kayang magbigay ng kuryente sa isang maliit na lungsod. Ganitong klase ng barko ang HMAS Tobruk ang tumulong noon sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Pinoy ang isa sa mga training officer ng HMAS Adelaide. I feel proud. Nagmamalaki tayo na, uy, mga Pilipino. Pero nagugulat din sila may Pilipino dito. Meron din tayong yung parang proud tayo, may mga kabayan tayo. Ang kapasidad ng Davao del Sur, pareho rin naman eh. Meron din siyang helicopter, meron din siyang dock. Right? Medyo malaki lang. Sa pagtatapos ng rimpak exercises, sasabak ang BRP Andres Bonifacio at BRP Davao del Sur sa isang kunwaring pagsalakay, katuwang ang lahat nakalahok sa naval exercises dito sa Hawaii. Lilipad muli ang Agusta helicopter ng Pilipinas sa surveillance flights at lalapag sa mga landing deck ng ibang mga sasalakay na barko. Chino Gaston nakatutok, 24 oras.